Sa pag-uumpisa po ng panibagong series natin na True Prayer, titignan po natin ang isa sa pinakatanyag na dasal sa Biblia, ang dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lesson po na ito, matutunghayan natin kung paano ba tayo lalapit sa ating Diyos Ama. I-recognize natin siya, i-realign natin yung ating mga plano sa Kanya, at sa Kanya tayo aasa. Paano ho natin makikita mga bagay na ito sa tinuro ng Panginoon na dasal sa Kanyang mga disipulo? Tunghayan po ninyo ang videong ito. I grew up in a Christ-centered home where we all had good relationships with each other. For many years, my mom and dad served the Lord, and my sister and I were very proud of them. At 6 years old, it was my dad who shared the gospel to me and was by my side as I accepted Jesus into my life. Growing up, when I had difficult questions or hardships, he always made time to talk to me. He treated my mom with honor and taught me leadership. Because of the love at home, I was encouraged to grow in the Lord as I got older. In the latter half of 2023, life was going well, and no one could expect it to go down all of a sudden. But as it is written in the Proverbs, many are the plans in the mind of a man, but it is the Lord's plans that prevail. That Tuesday of September 19 of 2023, Dad had a heart attack, and Mom and Yaya rushed him to the hospital immediately, leaving me and my sister at home. We prayed continuously, believing the Lord can save our dad because he is sovereign. But the Lord told me that the time has come and it was time for me to step up in faith. I stayed out on our balcony, singing hymns of worship, waiting for Mom to arrive and waiting on a miracle from the Lord. But sometimes, God's way is beyond what we can comprehend. When Mom came home that evening, she only confirmed the news that was hard to take in. She hugged us tightly at the door and held us close. And in a whisper, she told us, "Daddy went to heaven." That four-word sentence shook me to the core. I didn't understand. I was in complete denial. My world was turned upside down. I only know these things happening to other families, never having thought it would happen to my own, especially since my dad was young and I was only 15 at the time. A rush of emotions swept over me. I couldn't feel anything for a minute. Then, seeing my mom and sister grieving in their living room, I joined them as I couldn't hold back the tears. I was filled with tears of grief, anxiety, and also anger. For a moment, I was angry at God. How could He take Dad away? Our family needs Him. I needed Him. But at that moment, I felt the power of the Holy Spirit, and He reminded me that He is still sovereign in all things. The blessing of having a great dad was from Him. It wasn't right for me to be angry at God. As I was crying, I was learning to see that in whatever comes to pass, the Lord has a plan in all that happens. This will not be used in vain. In the funeral and even after, I kept telling myself that somewhere, someday, I will find the purpose in all that happened. Even as my mom would quote the verse, "To live is Christ, to die is gain." Dad has the gain, and we continue to live for Christ. But that was only the beginning of the difficult grief journey. There was immense pain. There were many ups and downs, triggers, and mistakes made. Without realizing it, I started isolating and distancing myself emotionally from my family and friends. I tried acting like everything was okay and distracted myself with coping mechanisms so I don't see how much I'm hurting. I didn't know that the more I denied the pain and isolated myself, the more my heart ran empty of love and connection, most especially God's love. There came a point where I couldn't stand it anymore. I continuously made wrong decisions, hurt those who I love, and I began neglecting myself. Finally, one night, as I tried to pray, there came a point where I cried to the Lord in honesty, letting go of my pride and admitting I'm tired of pretending I'm strong when I'm not. In that moment, He met with me and told me to let go of my fears. That's when I felt God's embrace.
I then felt His love fix and heal all the broken parts of me I didn't know was broken. He filled all the empty parts of my heart with love, and I realized His love was right there with me all along. I finally understood what it meant to be loved unconditionally. I began reading my Bible consistently this time. I wanted God to be involved in every part of my life. As I read His Word, He started changing my thought patterns to abide in Him. And the more I abide in Him and sought Him for who He is, and not for what I can get from Him, the more I saw Him move in my life. My relationship with my loved ones was fixed, and He gave me opportunities to minister to my friends about His love. He also gave me an opportunity to share His love as a volunteer worker in NextGen, as a squad leader to young kids. Now I feel the Lord so close to me as never before. I'm never alone because He is always with me. That's why a couple weeks ago, in one of our times of reflection, I told my mom, I don't feel fatherless at all because God Himself is my Father. The Lord was and is my Father from the start to this day, till the end and forevermore. My name is Maharlika Ilaria, forever the daughter of the King of Kings. To Him be all the glory. Ang atin pong series ngayon ay kumakambyo na tayo from true worship, naggagawa na ho tayo ng true prayer. How the Bible teaches us to pray. Kailangan ho nating malaman ito. Sino ho dito mahilig magdasal? Kaya tayo magle-lesson nito kasi parang ayaw nyo magdasal. No? Alam nyo po, merong isang survey, Gallup International Survey. Ang ranking po ng Pilipinas, the Philippines is the 5th most prayerful country in the world. Panlima. Panlima po, ilang bansa sa mundo? 6. Hindi, joke lang. Panglima po sa lahat, 100 plus countries in the world. Panglima daw pong pinakamadasalin ang Pilipinas. Alam niyo po kung bakit? Kasi madami tayong problema. Oo, marami ho tayong pinagdaraan ng mga pagsubok. 83% of Filipinos say they pray every day. Kayo ho ba'y nagdadasal araw-araw? O, di ba? We love the Lord, we love our bottom, but most of all, we love each other. Yung mga ganun mga prayer natin. Pero, alam nyo ba na sa Pilipinas po, ilang National Day of Prayer ang dinideklara natin? Kapag National Bible Day, it becomes a National Day of Prayer. Pag may bagyo, National Day of Prayer. Pag may sakuna, National Day of Prayer. Palagi tayong may National Day of Prayer. Sana pag National Day of Prayer, nagpe-pray po talaga kayo. Di ba? Huwag nating sasayangin yung reminder na yon. Kasi kung karamihan dito sa atin, pag meron kayong pinagdadaanan, anong ginagawa nyo? Tatawagan yung kaibigan nyo. Pag-pray mo naman ako. Ano ang sasabihin ng kaibigan nyo? Pagpe-pray kita. Okay, bye-bye. Tapos gagawin na ho niya yung ginagawa niya. Hindi nyo na ho alam kung pinag-pray niya kayo o hindi. Pero lagi tayo nagsasabi, I'll pray for you. Oy, pray for me. Oy, I'll pray for you. Pero hindi mo alam kung pinag-pray ka niya. Kaya susunod kung may magsabi sa inyo, I'll pray for you. Sabihin, hindi ngayon na. Pag-pray mo ko ngayon. Pumikit na ho kayo para ho mag-pray na siya kaagad. Hindi ba? So, kailangan nating mas matuto bakit mahalaga ang pagdarasal at ano ang tinuturo sa atin ng pagdarasal. May mga tao po na nagpapadasal po sa akin. Hindi naman ho ako genie, no? Hindi ho nagkakatotoo lahat ng prayers ko. Pero yung mga lumalapit po sa akin kapag prayer and fasting, usually po mga mag-e-exam. Tapos after ng ilang buwan, babalik ho sa akin, sasabihin, nakapasa na po siya, pastor. Sa isip ko, naku, baka isipin niya, ako ang nagpapasa sa anak niya. Huwag ho kayong mag-iisip na kapag pinag-pray kayo ng isang tao at natupad yun, may kapangyarihan yung tao. Dahil siya ay nagdarasal sa may tunay na kapangyarihan at sa tunay na kayang kumilos sa ating buhay. Ang gloria hindi sa tao, ang gloria sa Diyos. Yan pong tatandaan natin. Kaya naman si Jesus nagturo. Ito po ay parte ng kanyang Sermon on the Mount. Isa sa pinakamahabang sermon ng Panginoon. At talaga pong pag binasa nyo from Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7 o kung basta yung ilang verses
po doon, talagang lahat yun tinuro ni Jesus. At doon sa punto sa Matthew chapter 6, nagsimula siyang magturo patungkol sa pagdarasal. Sabi niya, when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Kadalasan ho tayo, tinitingnan natin, ang tingin natin sa prayer, pagalingan. Dito tayo mag-pray, magaling mag-pray to. Parang pag nag-pray siya, galing sa lupa, tapos tumataas hanggang langit. Hindi ho doon sinusukat yon. Ang sabi ho ni Jesus, do not be like them. Huwag kayong maging katulad nila. Bakit? Because your Father knows what you need before you ask Him. Naniniwala ba kayong alam ni Lord kung anong kailangan ninyo? Naniniwala ba kayong He cares for you? Ibig sabihin nun, kung hindi man ho kayo magdasal ng 5 oras, alam pa rin niya kung anong kailangan ninyo. Hindi sa haba at dami ng salita, gumagana ang dasal. Paano gumagana ang dasal? Sa pananampalataya, by our faith in the Lord, by our trust in the Lord. Doon ho nagkakaroon ng kapangyarihan yung ating mga dasal. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, prayer is beyond any question the highest activity of the human soul. Man is at his greatest and highest when, upon his knees, he comes face to face with God. Kadalasan nung tingin natin ang pinakamakapangyarihang tao, yung kayang tumayo sa harap at tuminga lang ganyan na parang superhero. Ang pinakamalakas na tao po, yung mga taong makikita nyong naninikluhod at nagpapakumbaba at tumatawag sa Panginoon bilang kanilang Diyos at nakasuko sa Kanya. Dahil tunay na kapangyarihan po ang nararanasan niya. Hindi ho tayo para magyabang, hindi po tayo maging proud, hindi po tayo para magmataas. Nagre-rely ho tayo, nakaasa ho tayo sa lakas, kapangyarihan, katapatan, kabutihan ng ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan. Kaya naman, ang title ng ating message is, Connect to God our Father. Okay? To connect to God our Father. Sabihan po ninyo katabi nyo, Connect to God our Father. Bakit po kailangan paalala? Hindi po common sa Biblia na ang tingin sa Diyos ay Ama. Ang nagpauso ho nito ay si Jesus. When He started to teach His disciples how to pray, He made a very, very different approach. Ang tingin po ng mga tao pag nagdarasal sila sa Panginoon, lumalapit sila sa isang nakakatakot na hinilalang, yung talagang Diyos ng sanlibutan. Pero ginawang mas personal ni Kristo. Nang sa gayon, kung tunay tayong may relationship with Him, we can come to Him as a Father and we can lay down kung ano man yung ating mga bitbitin. Sino dito close sa Daddy? Taas kamay. Kita nyo, walang close sa Daddy kasi busy yung mga daddy. So kung hindi kayo close sa daddy, tatandaan nyo to, kung hindi po perpekto ang inyong tatay at walang perpektong tatay, kahit marami ho silang tumayo dito, walang perpektong tatay, tatandaan nyo ito, ang Diyos Ama, perpekto. At pwede tayong sumandal sa Kanya. So paano natin to gagawin? 3 bagay. Recognize, realign, at saka rely. 3 punto po. Sa loob ng ating pag-uusap, 3 puntong pag-uusapan natin. Ang una po, you recognize God as your Father and King. Ngayon, yung iba ho sa atin, pag ho ang inisip nyo, yung inyong earthly father, yung tatay nyo dito sa lupa, baka ho wala kayong interest na lumapit. Kasi yung experience nyo sa inyong tatay, hindi mabuti. Tatandaan nyo ho, tao lang yun. Ito, Diyos to. Ito ang lumikha ng sanlibutan. Kaya pwede ho tayong lumapit sa Kanya at makakaasa kayong makikinig siya. Hindi siya busy, hindi siya walang pakialam, available siya dahil siya'y mabuting Ama. So tingnan natin paano sila tinuruan ni Jesus. Sabi po ni Jesus, pray then in this way. Ito ang tuturo ko sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus na itong prayer na to ang ipag-pray ninyo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. Ginagawang tongue twister pa nung iba. Hindi ho yung ng konsepto. Ang turo ng Panginoon, magdarasal ka sa ganitong structure.
sa ganitong klaseng flow. So ito po ay pattern. Ito ay tutularan natin, gagayahin natin. Paano daw? Unang-una, tatawag kayo sa Kanya, Our Father. Our Father, ang ibig sabihin niya ay Abba. Alam niyo po yung Abba? You are the dancing queen. Chiquitita, you and I love. Di ba? Hindi, ibang Abba yun. Kaya ho Abba yung bandang yun kasi yun yung mga pangalan ng mga singer. Doon po yung unang pangalan nila. So, hindi ho sila pinangalan kay God. Pero ito po, si Jesus, sa salitang Greek, ang sinabi niya dito, Abba. At yung Abba, ito po ay paglalambing sa tatay. Kapag ho kayo ay lalapit sa tatay nyo nung unang panahon at tinawag nyo siyang Abba, para ho kayong, Apa. Parang Korean novela lang, di ba? Oma. Oma. Ganyan. Parang ganun din, Aba. Ganyan. Aba. Ibig sabihin, eto ako, anak mo. Eto ako, lumalapit ako sa'yo. Tatay. Alam ko, you care. Alam ko, may pakialam ka. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Lumapit ho tayo sa Panginoon bilang ating Diyos Ama. Hindi ho yan allergic sa inyo. Wag ho kayo mag-isip na, naku, ayaw na sa akin ni God. Lapit ho kayo sa Kanya bilang Ama. Bakit? Bakit pwede natin siyang tawaging Ama? Sabi ho ni Pablo sa Galatians 3, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. May paraan ho para tayong lahat ay maging anak ng Diyos. Kadalasan ho, ang meron dito mga anak ng, ayoko magsabi ng masama, anak ng ewan, o di ba, ganyan. Basta pipiliin nyo, ako anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Bakit? Through Christ Jesus, through faith in Christ Jesus, naaampon po tayo sa kanyang pamilya. Sinabi ho ni John sa John 1:12, as many as received Him, si Jesus Christ, He gave Him the right to become children of God. Binibigyan tayo ng karapatan para maging parte ng kanyang pamilya. Even to those who believe in His name. Kung ang ating pananampalataya, ating paniniwala po ay nasa Panginoong Hesukristo, na isasama tayo sa pamilya. So tingnan niyo ho yung katabi niyo. Kasama ho ba natin yan sa pamilya ni God? O malayo-layo na ho narating niya sa tulog niya? Di ba? Kasama ho natin kung sila ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya naman ang blessing nun, tingnan niyo sa John 14, whatever you ask in my name. Pag sinabi hong in my name, hindi niyo ho idadagdag yung name ni Jesus parang magic word na parang abracadabra. Yung iba po, para gumana yung prayer, lagyan mo ng in Jesus' name. Di ba? Lord, crush ko to. Gustong-gusto ko talaga siya. Sana sagutin po niya ako in Jesus' name. Eh kung wala kang ginagawa, hindi ka niya sasagutin. Hindi ka niya magugustuhan. Hindi ho nyo dinadagdag yung in Jesus' name na parang magic word. Abracadabra, alakazam. Hindi ganun. Pero pag sinabi mong you ask in His name, you ask in His person, in His identity, in His power, in His capacity. So, imposible ho tayong mag-ask in His name nang hindi nyo siya kilala. Kaya importante hong nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Importante ho na inaaral nyo yung salita ng Diyos. Importante ho na araw-araw kayong nakikipagtipan or nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. That's when you can really ask in His name. We can be confident, we can be faithful, no? Bakit? Sabi niya, that will I do so that the Father may be glorified in the Son. Bakit? Kasi ho, ang answered prayer, sinong nag-glorify? Si God. Pag sinagot ho ang dasal ninyo, Lord, sana po magkasweldo na. Tapos nagkasweldo. Ang inyo pong pinipraise, ay, buti na lang maaga yung accounting. Di ba? Huwag sa accounting kayo tumingin. Thank you, Lord. Narinig niyo yung prayer. Oh, Lord, sana po sagutin ako. O sinagot ka, ay, thank you, sinagot mo ko. Hindi, doon ka mag-thank you kay God. Biruin mo, sinagot ka niyan. Ganon dapat. Thank you, Lord. Kay Lord palagi ang balik natin, no? Doon sa Kanya tayo nagpapasalamat. O, tingnan natin. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ano mang ibig sabihin ng hallowed? Ang hallowed po,
Diyan po galing ang Deathly Hallows. Harry Potter pala. Hindi. Hindi ho yan yon. Ang hallowed po, ang ibig sabihin nito sa salitang Griego ay hagiatso. Sabihin nyo nga po, hagiatso. Parang ayaw nyo na ha. Hagiatso. It means to make holy, consecrate, sanctify. Dinidedicate mo. Talagang siniset apart mo itong bagay na to bilang banal, bilang mahalaga sa iyo. Sabi dito, treat it as absolutely sacred. Ayaw mo tong masisira, ayaw mo tong mababastos, ayaw mo tong mapagtatawanan, to make something your ultimate concern. So when you talk to God in prayer, you are entering a holy space. Ibig sabihin, huwag tayong nagdadasal lang ng walang pakialam, nang wala ho sa puso ninyo, nagdasal lang kayo, nagsalita lang kayo. Jesus, thank you po sa pagkain ito. In Jesus' name we pray, amen. Hindi. Pumapasok tayo sa presensya niya. At sa presensya niya po, may kapangyarihan, may kapayapaan, may pagmamahal. So lahat ho yun na-enjoy natin, no? To make it the most important, most crucial thing. Anong ibig sabihin nito? When you hallow the name of God, whether you eat or drink or whatever you do, gagawin mo siya para kanino? For the glory of God. Do all to the glory of God. Kaya kung estudyante ka, gagalingan mo mag-aral. Hindi para mag-top 1. Gagalingan mo mag-aral for the glory of God. Kung empleyado ka, hindi ka matutulog sa opisina. Hindi ka manonood ng Netflix sa opisina. Binabayaran ka, nakatapos ka na ng isang buong series. Hindi mo gagawin yon. Bakit? Kasi ang gusto mo, ang glory na pupunta sa Panginoon. So sa lahat ng iyong gagawin, lagi mong tatanungin, Lord, nakaka-glorify po ba ito sa iyo? Imposible niyo hong ipagdasal at sabihin sa Diyos, Lord, hallowed be your name. Or Lord, talagang ginagawa ko pong banal ang inyong pangalan. Kaya lang ikaw hindi naman banal. Imposible mong sabihin yon na, Lord, hinahalo ko po ang inyong pangalan. I am treating your name holy. Tapos ikaw gumagawa lang ng kasalanan. Hindi pa pwede yun. Kailangan, if you want God to be hallowed, if you want God to be sanctified in your life, kailangan buong-buo sa iyong puso. Lord, banal. Tinawag mo akong maging banal. So tulungan mo po akong sumunod sa iyo. Tulungan mo po akong wag magkamali, wag madapa, wag maligaw. Kasi gusto ko pong maging banal para sa iyo. Malinaw po ba yon? Parang tulog na po kayo Sunod. Sumunod po. Anong susunod na prayer? Hallowed be your name, your kingdom come. Eto na. Thy kingdom come. Anong ibig sabihin ng your kingdom come? Pag sinabi niyo pong your kingdom come, gusto mo nang bumalik si Jesus. How many of you want Jesus to return? Yung iba po, ayaw nyo pa. Wait lang, Jesus, hindi pa ako ready. No? Pero yung iba ready na po. No? Bakit kaya? Pag sinabi po natin, your kingdom come, hinihingi mo sa Panginoon na yung kanyang kaharian, talagang masakop lahat po ng kinalalagyan ninyo. Hindi lamang sa inyong tahanan, not only in your house, but maybe in your barangay, Lord, let your kingdom come. Not only in your barangay, maybe in your city, Lord, let your kingdom come. Not only in your city, maybe in the region, Lord, let your kingdom come. Not only in the region, maybe in the entire Philippines, Lord, let your kingdom come. Not only in the Philippines, but throughout the rest of the world, Lord, let your kingdom come. Maghari ka. Maghari ka sa aming mundo, maghari ka sa aming tahanan, maghari ka sa aming opisina, sa aming eskwelahan. Iniimbitahan mo ang Panginoon na maghari sa sanlibutan. Kaya hindi mo naman ito pwedeng ipagdasal kung ikaw ang harang. Di ba? Lord, let your kingdom come. Pero hindi nakikita sa buhay mo ang tamang pamumuhay. Baliwala yung dasal. Kasi hindi naman darating ang kingdom kung hindi ho tayo nagpipreach ng gospel. Tatandaan niyo po ito papakita ko sa inyo. Sabi ho sa Revelation 6:15 and 17, the kingdom of the world
has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Yan ho ang goal. In the future, siya po ang maghahari. Ngayon po ang naghahari, mga makakasalanang tao, mga sakim na tao, mga korap na tao, pero darating ang araw, Jesus will reign forever and ever. Kaya nagpapasalamat ho sa Kanya. Isa pa hong sinabi sa Revelation 22, there will no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond servants will serve Him. Paglilingkuran natin siya. Pero hindi lang yun. Tingnan niyo sa dulo ng verse 5. They will reign forever and ever. Maghahari tayong kasama niya. Kaya ho, pakitignan ho yung katabi. Makakasama ba sa kingdom ni God yan? Parang na-judge niyo po. Huwag naman ganun. Ibig sabihin, dapat ho inaakay natin yung ating mga mahal sa buhay, papalapit kay Lord. Kasi gusto natin pag naghari ang Panginoon, damay sila. Kilala din nila ang tunay na hari, ang tunay na talagang gusto nating ma-exalt at ma-worship ang ating Panginoong Hesukristo. So dapat napapakilala ho natin sa ating buhay, no? Ang hulihong dasal sa Biblia. Ano ang huling dasal sa Biblia? 3 salita lang. Ito ho yun. Come, Lord Jesus. Sabi ho, yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. At yun ho yung bit-bit nating dasal. Lord, bumalik ka. Tulungan mo kami na ihanda ang mundo sa pagbabalik mo. Lord, bumalik ka. Paano babalik si Lord? Kailangan ho tayong nag-share ng gospel. Sinabi ho sa Biblia, when the gospel is preached throughout the world, then the end will come. Eh yung mga iba po sa inyong ayaw na bumalik si Jesus, hindi pa nag-share ng gospel. Bakit? Eh ayoko pang bumalik si Jesus. Patagalin pa natin. Patagalin pa natin ang mga paghihirap natin. Patagalin pa natin ang struggle ng mga tao. Patagalin pa natin ito. Ayoko kasing madamay ito eh. Baka may kagalit kasi kayo. Naku, matatamaan po natin yan mamaya. O tatandaan ninyo, kung gusto nyo dumating ang kingdom ng Panginoon dito, kailangan sinishare natin ang gospel sa iba. Sinishare nyo po ang good news sa iba. Yan po, when you do these things, you recognize God as Father and King. Susunod na punto natin, you have to realign. Didikit mo rin yung sarili mo sa kagustuhan ni Lord. Hindi pwedeng pag nagdadasal ka, ikaw ang boss. Naramdaman nyo na ba yon? Nagdasal na ba kayo ng ganon? Yung parang dasal nyo, Lord, ano ba naman? Parang, nakakahiya naman sa'yo ha, sabihin sa'yo ni Lord, di ba? Lord, ano ba? Ang tagal naman ng sagot mo. Parang sabihin sa'yo ni Lord, ikaw, sino ba si Lord? Ako ba o ikaw? Di ba? Nakakalito eh. Kaya kailangan ho, pag nagdarasal tayo, nag-a-align din tayo sa will at saka sa plano niya. Kaya ho sinabi, dun sa model of prayer, pagkatapos ng your kingdom come, your will be done. Kaya niyo ho bang ipagdasal yung your will be done? Sino dito kayang ipagdasal na, sige lang Lord, your will be done? Nakikita natin yung ibang kamay, no? Pero nakikita ko rin ho yung ibang hirap. Kasi mahirap eh. Paano kung yung will ni Lord, hindi mo gusto? Di ba? Kunyari ho sa mga single, dahil ako po ang inyong singles pastor, yung mga single, nagpe-pray ng asawa, Lord, please, I want a wife, I want a husband. Please, Lord, bigyan niyo na po ako ng makakatuwang sa aking buhay. O sumagot si Lord, lumapit sa iyo isang tao. Hi, pwede ka bang makilala at madala sa simbahan para maging asawa? Agad-agad eh, no? Ano sasabihin? Hindi ko type to Lord. Hindi ko type. Hindi ito Lord, hindi ito ang will mo. Wow, juicy. Di ba? Hindi ito ang will mo. Akala ko ba will ni Lord? Di ba? So, paano mo malalaman kung will ni Lord? Sabi niyo, sino nagsabi sa'yo na ikaw ang aking magiging asawa? Sinabi ni Lord sa akin, ako daw ang iyong knight in shining armor. O, pag hindi mo talaga type, okay? Nangangatog ka na. Parang, Lord, totoo ba to?
Ganitong sagot, mga babae. Mga single women, pataas ang kamay yung mga single women. Okay, mga single women, ganito lang ang sagot. Actually, hindi pa sa akin sinabi ni God. So, tanungin ko muna siya, ha? Tapos balikan kita. Ay, huwag niyo na sabihin balikan kita, baka umasa. Sabihin niyo, tanungin ko pa siya. O, so pag kunyari, nagkasalubong ulit kayo dito sa 3 p.m. service, kamusta na ate? Ate pa rin ang pangalan mo kasi hindi mo binigay yung totoong pangalan mo. Kamusta na ate? Kino-confirm pa rin sa akin ni God na ikaw ang aking magiging asawa. Ay, walang reply. Actually, wrong number. Joke lang. Diba? I-align mo eh. Bakit ganun tayo? Tayo namimili. Pero kung tayo lumapit kay Lord at sinabi natin, Lord, what is your will? Kunyari sa trabaho, di ba? Mag-a-apply kayo ng trabaho. 3, in-applyan yung trabaho. Lord, paano kung sumagot lahat yan ng in-applyan nyo? Naranasan nyo na ba yun? Yung kayo ang mamimili ng tatrabahuhin nyo? Wow, gagaling nyo ha? Di ba? Pag ganon, paano kayo mamimili? Anong mataas na sweldo dito? Anong saan malapit to? Pag umulan, babahain ba ako dito? May MRT ba to? May bus ba ito? Kaya ko ba mag-grab papunta dito? Anong decision-making skills ninyo? Sana po ang decision ninyo ganito, Lord, kung saan ho ako magtatrabaho, let your will be done. Kung saan po ako pinakamagagamit para i-represent ang Kristiyano sa workplace, doon mo po ako dalin. Ganun dapat. At when God opens the door, sabihin mo, Lord, sige, dito ako maghahasik ng kabutihan. Huwag kayo maghasik ng lagim. Dito ako maghahasik ng kabutihan. Dito ako mag-share ng gospel. Dito ako mag-share ng buhay ko dahil binago mo ang buhay ko. Your will be done is doing the will of God and doing the purpose of God for your life. 4 lang ho ang reaksyon sa will ni God. Yung iba walang pake. Bakit? Hindi naman nila kilala si God. Pangalawa, napilitan lang. Wala naman akong choice eh. Ito na yung will mo, Lord. Ito na bang pinakagwapo? Wala naman akong choice eh. Ganyan lang. Yung isa po, galit. Lord naman, no? Ba't naman ganun? Ba't naman ito yung sagot? Ang dami-daming pwedeng sagot, Lord, bakit ganito? Galit pa. Buti nga na sumagot sa'yo eh. Antayin mong wag sumagot. Di ba? Pero yung pinakamagandang sagot po sa Panginoon, yung pagtitiwala. Yung kaya nyo pong sabihin, Lord, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nagtitiwala ako na may purpose po kayo. Naranasan nyo na bang sabihin yun sa Panginoon? Ilang beses ho akong pinagdarasal ko noon. Gusto kong maging pastor. Gusto ko talaga maglingkod kay Lord. Pero nung pumasok ho ako ng CCF, hindi naman ho pagpapastor yung pinasukan ko. I was the communications coordinator of CCF. Kasi galing akong advertising eh. So pagpasok ko, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Magiging pastor na po ba ako? Aba, sabi ni Lord, hindi. Okay po. So sige po, maglilingkod na lang po ako sa inyo. And I was serving Him. Pero nandun yung desire sa puso ko, Lord, gusto ko talaga pong ibuhos yung lahat-lahat ko para sa inyo. Yung Lord, kahit anong paggawa sa akin, magsalita sa patay, magkasal, magganito, ganyan. Sige, Lord, game. Pero hindi pa binibigay ni Lord. Tapos nadapa ako sa kasalanan. Di ba, nagpakamatay ho ako, syempre, disqualified ako. Sabi ko, Lord, wala na yata ako. Hindi mo pala to plano, Lord. Bakit ko pinipilit yung sarili ko? Kaya lang, tatandaan nyo to. Ang will ng Panginoon, hindi nasusukat sa kung binigay niya sa iyo yung gusto mo. Ang will ng Panginoon nasusukat sa doon sa progreso ng iyong pagdarasal na makuha yung gusto mo, nagbabago yung gusto mo. Dahil hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa plano ni Lord sa iyo. At yun po ang nangyari sa akin. Maraming taon bago ako naging pastor at marami akong natutunan dahil sa bagay na yon. Nagdarasal din ho kaming mag-asawa na kami po ay magkaanak. Pero tuwing nagdarasal po kami at excited kami, feeling ko ito na to, darating na yung kanyang dalaw. At tuwing kami po ay magdi-disciple ng aming couples D group, magpe-pray kami, tapos pagkakasal ng couple, kakatawid galing single eh, pagkakasal ng couple, buntis agad. Lord,
Para sa amin yung prayer sana, pero, sige, kanila na lang, Lord. Pero kahit na ganun, hindi tayo magtatampo at mag-walk out kay God dahil ang dasal natin, let your will be done. Let your will be done, O God. Nagdarasal ako na maging mas maayos ang aking pamilya, pero unti-unti kong nakikita na hindi yon mangyayari. Ako'y patuloy na nagdarasal at nagsasabing, Lord, tiwala ako na kung anuman ang plano mo sa kwentong buhay ng aming pamilya, ito ay the best. Ito ay maganda dahil mabuti kang Diyos Ama at hindi mo kami pababayaan. At patuloy akong nagtitiwala at kumakapit sa Kanya. Because our prayer is, let your will be done. Hindi ako, hindi sila, kundi ang kagustuhan mo, O Diyos. Sa dasal po, si Tim Keller ang nagturo nito, no? Para ho yung demolition mining. Dalawa ho ang parte sa demolition mining. Bubutasin mo muna yung lupa, yung semento, yung bato, bubutasin mo. May drill po yan. Diba? Pagkatapos, pag malalim na yung hukay, syusyutan mo na siya ng parang pampasabog. Tama ba yung sinasabi ko sa mga engineer dito o ano? Susyutan na siya ng pampasabog doon para masisira na lahat. Parang ganyan din ho ang pagdarasal. Kaya lang yung iba sa atin, ang gusto yung sabog lang. Kunyari may quiz ka, di ka mag-aaral. Tapos pag quiz na bukas, Lord, help me, Lord. In Jesus' name, I pray for my pen. I have a pen. I have a paper. I pray for this pen. I pray for this paper. Diba? Pero hindi nag-aral. Lord, I pray for your provision. I pray for your faithfulness. Give me your provision in Jesus' name. Pero tambay ka lang sa bahay. Ano? Hindi pwedeng pasabog lang tayo. Minsan kailangan meron din tayong ginagawa. Lord, gusto ko na mag-asawa, pero nakakulong ka lang sa bahay. Magpakilala ka sa kapitbahay. Hello, kahit kumaway ka lang eh. Hi, hello. Para man lang meron kang fighting chance. Huwag niyong isipin na ang dasal po ginagawa lang kung kailan nyo kailangan. Kadalasan nung nagdarasal tayo, pag nasa bingit na po tayo nung nakakakabang pangyayari. Hindi ho ganun. Ang dasal po is a habit, is a way of life. Kaya patuloy nyo siyang gagawin, patuloy nyo huhukayin yun, at lalalim kayo ng lalalim. Bakit? Kasi makikita nyo po habang kayo'y nagdadasal, Lord, hindi pala maganda yung gusto ko. Maganda pa rin yung kung anong gusto mo. So nagbabago po ang ating puso. Kaya dapat po talagang i-practice natin yung ating surrender sa will ni God. Parang si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Kung gusto ko lang ang masusunod, Lord, sana wag na akong ipako. Sana wag na akong magdusa. Sana wag naman akong mapahiya ng ganito. But not my will, yours be done. And you give way to the will of God. Palagi hong ganun dapat. Pag sinasabi nating, let your will be done on earth as it is in heaven, Lord, we follow your way. We follow your will. We follow your design. Kayo ang masusunod. Sinong Diyos? Ikaw o siya? Nalito na kayo, no? Sino ang Diyos? Ikaw o siya? Siya. So siya ang dapat tanggapin. Siya ang dapat tanggapin. Alam niyo ba yung kantang yun? At kilanlin sa buhay mo. Siya dapat ang nasusunod. Pangatlong punto po, rely. Eto na, rely. Mahirap to, kailangan ho natin kumapit sa mga upuan natin. Kasi yung iba ho sa atin, parang hinuhold up natin si Lord eh. Lord, nasaan blessing dyan? Lord, nasaan blessing dyan? Parang hold upper lang eh. Kailangan ho, nakadikit tayo sa Kanya at nakaasa tayo sa Kanya. Unang-una sa ating mga physical na pangangailangan. Ang sabi ho sa Matthew 6:11, ito dapat araw-araw niyong dasal. Give us this day, ano ho? Give us this day our daily bread. Yung iba ho sa inyo, yearly ang hinihingi, annual. Yung iba ho sa inyo, hinihingi na ang buwan at between. Meron ho nagpa-pray sa akin dito, Pastor Paul, tulungan mo naman ako.
matindi talaga tong prayer ko. Sabi ko, sige po, ano po yun? Pag-pray mo naman. Nabigyan ako ni Lord ng 10 billion pesos. Sa isip ko, siguro po, saan niyo po gagamitin? Masamang tao po ba kayo? Pero sinabi ko sa kanya, huwag ka na magbigay ng amount. Ibe-bless ni Lord yan. Ang mahalaga, yung puso mo, naaayon sa Kanya. Kasi pag binigay ni Lord yung 10 billion sa'yo, tapos halang palabito ka mo, saan mo gagamitin yan? Di ba? So, imbis na dun sa value, Lord, ano yung pangangailangan sa araw na ito? Sanay ba kayo? Mayayaman yata kayo eh. Sanay ho kami, lumaki din po ako sa konting hirap. So, sanay po kami na nagdadasal para sa pagkain. Lord, sana po today may makain po kami. Kaya po kayang mag-multiply. Yung nanay ko, para yung si Jesus Christ. Di ba? Bibili lang yan ng ano bang mga pinaparami mong pagkain. Nasaan yung nanay ko? Dumadami po. Minsan yung hotdog na mga ganyang kahaba, hihiwain po ng ganun, no? Tapos lalagyan ng sarsa. Tapos 3 piraso kayo doon. Di ba? Pero nag-multiply, lahat nakakain. Totoo po yan. Nagdarasal din ho kami para sa bayad sa aking tuition. Ako po ay lumaking scholar. Hindi dahil matalino ako, pero dahil marami kaming sponsor. Kapag wala na pong pambayad ng matrikula ang mga magulang ko, meron ho silang mga natatawagan, mga kamag-anak. At ang tawag po nila, mag-uumpisa yan sa, alam mo ba si Paul? Top 1 siya. Kaya lang walang pantuition. Magpapadala ng pantuition. Kaya ho ka ba, down na down ho ako nung hindi na ako top 1, baka hindi na ako makapag-aral. Diba? Kaya nung college din po ako talagang binuno ng aking mga magulang at talagang nagtrabaho ang aking nanay para kami ay mapag-aral. At sino nag-provide? Nanay ko? Hindi. Ang nag-provide doon si Lord. Kasi faithful si Lord. Binigay niya kung anong kailangan. Nakapagtapos po ako. Pag sinabi niyo pong daily, ang hinihingi niyo kay Lord, supply us with the things we need for the coming day. Yung salita pong epiousios, ang ibig sabihin, nakita po yan sa isang grocery list. No, sa mga nahukay pong mga dokumento, may nakita silang parang grocery list, mga bibilin sa isang araw. Tapos nakalagay doon, epiousios. Ibig sabihin, ito yung kailangan para sa araw na ito. Ang hinihingi mo kay Lord, Lord, sana po hindi magkulang ngayong araw na ito. Paano, yung temptation ng kaaway, sasabihin sa'yo, paano bukas? Paano next week? Paano gusto mo pang manood ng sine? Paano ganito? Paano ganyan? Sabihin mo, yung ngayon lang, Lord. Sapat na yung ngayon. Tapos bukas ulit, dasal ulit ako. Di ba? Yung faith mo sa Panginoon, Lord, you will provide what I need for the day. Kadalas, sino ho dito nag-aalala na baka kapusin? Nag-aalala na baka kapusin, taas kamay. Hindi kayo kinakapos, ha? Patingin nga po, nag-aalala kayo minsan, baka kapusin. Ayun, may tumayo pa dun, di ba? Oo, normal yan. Pero itong sagot ni Lord sa inyo, Matthew 6:26. Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns. Wala hong itinatanim yung mga ibon na yan. Wala hong ipinupunla yung mga ibon na hindi ho sila nag-aani. And yet your heavenly Father feeds them. Sila ho'y nakakakain pa. Are you not worth much more than they? Praise God, praise God. Your heavenly Father feeds them. Kaya ang sagot, why are you worried about your clothing? Minsan po, isang beses yung asawa ko naglambing sa akin. Sorry, babe. Kikwento ko dito, ha. Minsan po yung asawa ko naglambing sa akin. Sabi, babe, bilan mo naman ako ng bagong damit. Sabi ko, nakita mo ba yung cabinet mo? Hindi na nga masara yung cabinet mo sa dami ng damit. Sabi niya, babe, wala na akong damit. Bakit hindi masara yung cabinet? Ayusin mo muna. Inayos. Tapos nung nakita, oh babe, kailangan ko talaga ng damit. Okay. Are you worried about clothing?
will He not much more clothe you? Kung napakaganda ng nilikha ng Diyos, ang gaganda ng mga bulaklak, ang gaganda ng mga bulubundukin, mga bundok, ang gaganda po ng mga bituin sa langit, ng mga ulap, hindi ka ba bibihisan ng Panginoon? Di ba? Faithful si God, you of little faith. Do not worry then, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For Gentiles eagerly seek all these things. For your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ni Lord, kailangan mo yan. Kaya lang, anong kondisyon? Ang susunod na verse, huwag niyong kalilimutan. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, naputol yung verse, no? And all these things will be added unto you. So wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mag-worry, dahil lahat ho ng mga alalahanin ninyo, ngayong araw na ito, alaga kayo ng Panginoon. Yung problema next week, wag mo munang problemahin. Yung problema muna ngayon. Dahil araw-araw tapat si Lord sa atin. Nung kami pong mag-asawa ay magpo-photoshoot, COVID, may lockdown. Hindi kami makapag-photoshoot para sa aming prenup. So, nagdasal kami, Lord, sana po matanggal po yung quarantine. Lumuwag, natanggal yung quarantine, nakapunta kami dun sa venue. Kaya lang umuulan. Umuulan. Sabi ko, mag-pray tayo, Lord. We surrender this day to you. Sana ho magkaaraw, Lord. Wala kaming pambayad ng ilaw. Gusto namin natural light. Paratipid. Lord, please, pasikatin mong araw. Sumikat po ang araw. Nung ikakasal kami, ang asawa ko tumawag sa akin nung lockdown. Sabi sa akin, paano tayo magbabayad para sa kasal? Sabi ko, by faith. Sabi nung asawa ko, anong by faith? Pero hindi ko rin mapaliwanag na by faith eh. Basta alam ko magpo-provide si God. Nag-provide ba si God? Nag-provide. Kinasal po kami. Nag-provide si Lord. Di ba? Ayan o, kaya nga po yung asawa ko tuwang-tuwa eh. Tuwang-tuwa, nakaganyan pa eh. Nag-provide. So rely on your physical needs, rely sa ating God the Father. Dahil alam niyang kailangan mo, ipoprovide niya. Ngayon yung hindi mo kailangan pero pinagpipilitan mo, hindi mo makukuha. Bakit? Dahil masama siya? Hindi. Dahil hindi mo kailangan yan. Yun po ang sagot. Kaya kung nagpe-pray ka, Lord, please, ibigay mo to sa akin. Pero hindi binibigay ni Lord. Ang sagot sa iyo ni Lord, hindi mo kailangan yan. Iba ang kailangan mo. Malinaw po mga kapatid? Parang ayaw nyo yun Parang gusto nyo, yes lang yes si Lord. Bukod sa physical needs, spiritual needs. At ang pinaka-spiritual na pangangailangan ho ng lahat sa atin ay kapatawaran. Sino ditong nagkasala, taas kamay. Sige lang, taas lang po. Naghahanap ako ng banal. Naghahanap ako ng di pa nagkasala, ikaw na lang dito. Wala. Kahit yung mga bata, nakataas ang kamay. Ibig sabihin, lahat ho tayo nangangailangan ng kapatawaran ng Panginoon. Tama, mali? Amen. O, anong sabi ho? Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Ngayon, nagtataka kayo, bakit kaya utang ang sinasabi dito? Patawarin yung utang namin. Kasi sabi dito, forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. Tuturuan ko kayo ng konting Filipino lesson. Okay? Wala ito nung English service kasi wala naman sila nito. Sa Filipino lang to applicable. So tingnan ninyo maigi. Sabi ho dito, asan na? Ito na. Pag ho kayo ay humihingi ng tawad, sinasabi nyo, patawarin mo ako. Forgive me. Di ba? Kapag ho kayo hindi makakabayad ng utang, ang sinasabi nyo po, patawad po, bukas pa ang bayad. Di ba? I'm sorry, I can pay tomorrow. Pag ho kayo ay hihingi ng discount sa Divisoria, yung iba ho sa inyo, sanay na sanay sa Divisoria, kaya kahit sa mall tumatawad, wala hong tawad sa mall. Doon lang ho sa Divisoria pwede. Kami ho, pag nasa ibang bansa kami, tumatawad din kami, kala mo Divisoria. Kaya yung mga tindera po sa ibang bansa, alam agad pag Pilipino No discount, no discount. You Filipino, okay, no discount.
Pwede bang tawaran ito? Di ba? Can I ask for a discount? Yung salitang hindi matatawaran. Alam niyo ibig sabihin ng hindi matatawaran, di ba? Hindi matatawaran ang galing niya. His excellence is indecimable. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng computein. Pag pinaghalo-halo niyo po yung konsepto na yan, ang ibig sabihin po nito, ang kapatawaran or forgiveness, it has value. Kaya ho yung same word, ginagamit ho natin pag tayo bumibili o nakikipagpalit or nakikipagtawaran. Yung tawad na word ay merong value. May halaga. Hindi ho pwedeng humingi ng tawad tapos gagawin mo lang ulit. Hindi po pwedeng humingi ng tawad pero hindi ka talaga nagsisisi dahil may halaga yung kapatawaran. Yun po ang object lesson natin dito. Forgiveness means someone pays for what you did not pay for. Diba, Lord, patawarin mo ako. May magbabayad ng utang mo. Bakit naging utang yon? Tingnan niyo ho itong mga salitang ito. Iba-iba ho ang salita para sa kasalanan. Pwede ho siyang hamartia, meaning you miss the mark. Sumablay ka. Pwede ho siyang breaking the law or parabasis. Ibig sabihin naman ito, lumampas ka naman. Ito lang ang pwede, nilampasan mo. Parabasis yon. Pwede rin siyang paraptoma. Ibig sabihin, Lola, pahingin paraptoma. Hindi yan yun. Ang ibig sabihin yan, hindi ka nag-isip, natisod ka. Yan makikita nyo dyan sa Galatians. Lawlessness, ibig sabihin wala talagang gabay sa iyo, anomia. Ito, death. Sa Matthew 6, ang salita ho dyan ay ophailema. Ito po ay obligasyon. Obligasyon natin. Pag tayo'y nagkasala, kailangan ng kabayaran. At sinabi ho sa Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya kung tayo ay nagkasala, lalapit tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po ako. Alam ko po na binayaran po ito ng banal na dugo ninyo. Nung kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pero Lord, help me change. Help me move on. Help me to become a better person. Help me, protect me, Lord. Patawarin po ninyo ako. Dapat ganun. Hindi, ay Lord, sorry, nagkasala ako. Parang nonchalant ka lang, di ba? Hindi pwedeng nonchalant dito. Ibig sabihin, alam mo yung halaga. Kasi pag gumawa ka ng mali, sinong nagdudusa? Lahat yan charge kay God. Kung kayo ay anak ng Diyos, pag kayo'y nadapa, charge ho yun kay God. So pag-iisipan po ninyong mabuti. Kaya lalapit tayo, Lord, forgive our debts. Patawarin niyo po, palusutin niyo po yung aming mga utang. Pero hindi lamang kayo hihingi ng tawad. Kailangan kayo rin ay magpatawad. Sabi sa Matthew 6, if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Sino dito nadadali ang magpatawad? Madali po para sa inyo magpatawad. Konti lang. Nakikita niyo po, kaya maraming nag-aaway. Bakit? Kasi hirap po tayong lahat magpatawad. Yung pag-sorry po ng tao sa atin, parang kulang pa yan. Kailangang magdusa siya. Kakanood niyo po ng teleserye yan. Hindi ako papayag sa batas ng alipin. Ganyan. Kakanood niyo po yan ng mga pangako sa iyo. Di ba? Wag ko kayong ganun. Kailangan kung kayo'y napatawad ni Lord, yung mga kasalanan, nagtaas tayo ng kamay, napatawad tayo ni Lord. Thank you, Lord, napatawad niyo kami. It's now time to extend that forgiveness to others. If you do not forgive others, anong sabi? Your Father will not forgive your transgression. Nakikita niyo, ang hirap niyan. Kung kayo ay naninikluhod kay Lord, Lord, please, patawarin mo ko. Pero ayoko patawarin tong Epal to, ayoko dito Isipin po ninyo kung seseryosohin ni Lord yung paghingi natin ng tawad. Hindi ba? Lord, patawarin niyo ako. Pero ito, ayoko itong patawarin, God. Hindi pa ito nag-sorry sa akin. Tandaan po ninyo, ang pagpapatawad po ay minsan nauuna. Nauunang ibigay. Para pag lumapit sa inyo yung tao, pwede ba akong humingi ng sorry? Matagal na kitang napatawad. Ipinagpasa Diyos na lamang kita. At hiningi ko kay God
na sa putong ito ay kumidlat at kidlatan ka. May galit pa rin pala. Hindi pa pwede. Dapat napatawad nyo na. Bakit nyo papatawarin? Bakit nyo papatawarin? Dahil mabuting tao kayo? Hindi po, wala hong mabuti. There is no one righteous, not even one. Pero kaya ho nyo ipapatawarin dahil naramdaman, naranasan, nakita nyo po, na kayang patawarin palampasin ng Panginoon yung pinakamalalang kasalanan na gawa natin. Kaya kung napatawad tayo, sino tayo para hindi magpatawad sa iba? Yan po ang word ng Panginoon sa atin. Ito pa po, sabi ho ni Jesus sa Mark 11, tingnan nyo maigi whenever you stand praying, forgive. Kapag magdarasal kayo, bago pa man mag-sorry yung mga kaaway ninyo, kalaban ninyo, desisyonan nyo na sa puso ninyo, Lord, humihingi po ako ng tawad. At sa puntong ito, Lord, dinideclare ko rin po na napatawad ko na po si ganito, si ganyan. Lord, sinusuko ko po sila sa inyo, kunin nyo na sila. Hindi ganon. Hindi ganon. Diba? Lord, sinusuko ko po sila sa inyo. Kayo na po ang bahala. Diba? Ganon dapat, pinapalaya mo sila. When you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, pag ikaw ang may sama ng loob sa iba, yan ang ibig sabihin. So that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. Kasi imposibleng nanghihingi ka ng sorry kay God, pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. Di ba? Lord, patawarin mo ako, pero ayoko tong patawarin. Pangit yun. Kailangan nagpapatawad din tayo. If you do not forgive, neither will your Father who is in heaven will forgive you. Si Peter po, sabi ni Peter Tanchi, hindi, joke lang. Si Apostle Peter, sabi po ni Peter, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Anong ginagawa dito ni Pedro? Nagpapabida si Pedro. Kasi sa batas nila, sa mga Hudyo, 3 beses ang iyong pagpapatawad. 4 na beses. So hinihigitan niya, ginawa niya pong 7 beses. Para bida-bida siya. Yeah? Lord, paano pag may nagkamali sa akin? Paano ko siya patatawarin? Mga hanggang 7 times? Sinagot siya ni Jesus, hindi up to 7 times, but up to 70 times 7. 70 times 7 is 490. Ay, joke lang. Mahina ako sa math. Paki-confirm. Tama po ba? 7 times 7, 49. Plus 0. Tama, 490? Oh, Lord, best in math. Best in math. Best in math agad. No? Hindi ho kayo para magbilang. Asawa nyo, nag-sorry na naman sa inyo. Pang 439 mo na yan, ha? Hindi ho ganon. 460 na. Di ba? Konti na lang. Kick out ka na. Hindi ho ganon. Hindi ho para kayo ay magbilang. Ang ibig sabihin ni Jesus dyan, hanggat kayang magpatawad, magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad. Di ba? Hindi nyo ho mararamdaman yan kung hindi nyo ho nafe-feel na pinorgive kayo ni Lord. Pero ako po sa dami ng kasalanan ko, at sa dami ng mali sa buhay ko, at sa mga patuloy ko pang pagkakamali, pag nire-reflect ko, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Tinatanggap mo pa din ako. Tinatanggap mo pa rin yung dasal ko, yung worship ko. Salamat sa grasya. Salamat sa mercy. Salamat sa love. And it humbles you. It makes you a person subject to the grace of God. Sabi po ni Corrie ten Boom, forgiveness is an act of the will. And the will can function regardless of the temperature of the heart. Minsan ayaw ng puso kong magpatawad. Pero kaya mong desisyonang magpatawad. Minsan ho, yung puso na lang ang susunod. Mauuna muna, nadidesisyonan mo sa iyong sariling will, Lord, I forgive this person. Magugulat kayo pagising nyo isang umaga, hindi na kayo galit sa asawa ninyo. Magugulat kayo, nakita nyo sa Facebook yung kalaban ninyo, nilike nyo pa yung post. Bakit? Kasi nauna mo na siyang patawarin. Lagi ko sinasabi sa mga kinakasal ko, paunahan kayong mag-sorry. Pag nag-away po ang mag-asawa, hindi kasalanan ng isa. Pag nag-away silang dalawa, kasalanan nilang dalawa. Kasi wala namang aawayin yung isa kundi sasagot yung isa eh. So ang mangyayari po,
paunahan na lang kayong mag-sorry. At pag may nag-sorry na, kailangan tanggapin mo yun. Tapos, magsusorry ka rin. Di ba? Ganun lamang po yan. Kaya nating magpatawad kasi naranasan na natin paano tayo patawarin ng Panginoon. Higit dyan, ang ating future provision ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang pisikal, pero yung seguridad ng ating spiritual life. Kayo po ba ay nadadapapat, nagkakamali sa kasalanan? Dito lang po makasalanan. Dito po parang hindi ko narinig. Dito po ba banda, kayo rin po ay nagkakasala pa? Okay. Diyan po sa taas. Sila lang, parang konti lang. Ako, buti na lang. Banal na tong mga tao dito. Hindi, joke lang. Kailangan din po nating ipagdasal yung ating future. Tingnan ninyo. Sabi ni Jesus, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Pag sinabi mong do not lead us into temptation, ano hong ibig sabihin? Ibig sabihin ba nun, pag kayo'y nagkasala, kasalanan ni Lord? Si Lord ba ang nagtetempt sa atin? Eto ng kasalanan. Oh, lumapit ka. Di ba? Si Lord ba gagawa nun? Hindi ba yung kalaban ang gagawa nun? Bakit do not lead us into temptation? Kailangan nyo pong maintindihan ito. Temptation may come. Trials may come. Ang buhay Kristiyano po ay hindi storm-free. Ang buhay Kristiyano po ay storm-proof. Dahil ang presensya ng Panginoon ang magpoprotekta sa atin. At kung humaharap tayo sa alon ng buhay, siya ho ang mag-aangat sa atin. Lord, tinatangay ako ng baha, siya ang kukuha ng ating kamay at ibabalik tayo sa lupa. Yan ang katapatan ng Panginoon. Kaya ang dasal natin, do not lead us into temptation. Ang temptation po, ang salitang perasmos, dalawa yan. Yung isa is pagsubok. Katulad nito, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Yung trials dyan, same word as temptation, perasmos. Pero bakit magpapasalamat ka? Bakit mag-e-enjoy ka pag may mga pagsubok ng buhay? Because the testing of your faith produces endurance. Lumalakas tayo pag umaharap tayo sa pagsubok ng buhay. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Nakukumpleto tayo. Yan po ay pagsubok. You pray for God to strengthen you. Pero meron pong perasmos na ang ibig sabihin is temptation to sin. At sinabi ho ni James, in-explain ho ito parehas ni James. Tingnan ho ninyo sa James 1. Sabi niya dito sa verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Huwag niyo hong sasabihin na kapag ho kayo ay natutukso, o tukso, layuan mo ako. Huwag mo sabihin na si Lord ang nagtutukso sa iyo. Bakit? For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Hindi siya ganun. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Sarili ho natin ngayong siyang desire. Kaya yun ho ang iiwasan natin. Si Simon po, at dito na tayo, malapit na tayo magtapos, no? Si Peter, nabida-bida, si Simon Peter. Sabi ho ni Jesus sa kanya, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Gusto ka nang araruhin ng kalaban. Gusto ka na niyang kitilin at tanggalin. But what did Jesus do? I have prayed for you, that your faith may not fail. And you, once you have turned again, strengthen your brothers. Binigay ng Panginoon ang pangako kay Pedro, na kapag ikaw ay nadapa, bumangon ka ulit at palakasin mo mga kapatid mo. Nangyari po yan. Peter denied Jesus 3 times. Hiyang-hiya siya sa balat niya. But when he was restored, when he was forgiven, Peter became the leader of the church. And he encouraged believers, yung mga humaharap ng pagsubok. Anong sabi niya? Pasensya na ho kayo, magiging medyo emotional sa akin ito. Ito ho ang quiet time ko nung araw na ako po ay nilamon ng depresyon. Sabi ho dito, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil,
prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Sinarado ko yung Bible ko. Takot na takot ako. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. As in, down na down ako. Parang pakiramdam ko, lalamunin ako ng kaaway. Tumigil ako mag-quiet time hanggang sa nilamon na po ako ng utak ko, ng kung ano mang naiisip ko. At yun nga, ginawa ko ang hindi dapat. Sana hindi ako tumigil. Kasi kung binasa ko yung kasunod na verse, ang sabi ni Pedro, but resist him, firm in your faith, knowing the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Hindi ka mag-isa. Lumaban ka dahil marami kang kapatid na lumalaban din. Hindi ka nag-iisa. Lumaban ka. Alam niyo, pinakamaganda? Nung ako po ay nakalabas ng ospital, tinuloy ko po yung aking quiet time. Sabi ko, ba't ba ako tumigil dito? At binasa ko tong verse na to. Sabi ko, Lord, wala na, disqualified na ako. Wala na, tanggal na ako. Alam niyo yung kasunod na verse nito? Hulaan po ninyo. Verse 10. Ba't hindi ko kayo sumasagot? Alam niyo pong kasunod nito? Verse 10. Anong sabi sa verse 10? After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Sabi ko, yes, Lord. Totoo, Lord. Totoo po ito. Sige po, pangahawakan ko po ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko noong mga panahon na yon. Pero ang alam ko lang, faithful si Lord. At kung sinabi ito sa salita niya, pangahawakan ko ito. At anong nangyari? I got to worship Him. I got to worship Him as Peter prescribed in the verse after this. Ano po yun? Sabi niya, to Him be dominion forever and ever. Amen. Dahil ang bawat dasal na iniaangat natin sa ating Panginoon, ang bawat iyak na ibinibigay natin sa ating Diyos, ay nag-uumpisa at nagtatapos sa pagbibigay ng papuri sa Diyos ng sanlibutan. Kaya si Pedro, tinapos niya, to Him be dominion forever and ever. Si Jesus, paano niya tinapos yung kanya? For yours is the kingdom. For yours is the power. For yours is the glory forever. Amen. Nasa Kanya ang gloria. Ngayon, kung sumagot si Lord ng yes, kung sumagot si Lord ng no, kung sumagot si Lord ng maybe, to God be the glory. Dahil ang pagdarasal natin hindi tungkol sa atin. Ang pagdarasal po natin ay tungkol sa Kanya. At tuwing tayo ay nagdadasal sa Kanya, hindi lamang natin inihahain yung ating mga gustong makuha. Isinusuko din natin itong lahat at sinasabi, ikaw pa rin, O Diyos, ang siyang masusunod. And that is why many of the apostles, many of the authors in Scripture would end their letters this way. Katulad po ni Jude, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. Sa Kanya ang balik ng papuri at pasasalamat. Sa Kanya ang gloria. Sa Kanya ang papuri. Sa Kanya po ang papuri. Dahil kung tunay tayong nagdadasal, ibinibigay natin sa Kanya ang ating papuri at pasasalamat. Hindi niyo po pwedeng sabihin, Our Father. Hindi niyo po pwedeng sabihin, Our Father, kung nabubuhay kayo para sa sarili ninyo. Hindi niyo pwedeng sabihin, Our Father who art in heaven, kung hindi kayo nag-iimbak ng treasure sa langit. Kung puro dito lang sa mundo ang treasure ninyo, hindi rin po pwede yan. Hindi nyo po pwedeng sabihin, hallowed be your name, kung ikaw mismo ay hindi hallowed or set apart. Hindi mo pwedeng sabihin, thy kingdom come,
kung wala ka namang ginagawa para mas mapabilis ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi mo pwedeng sabihin, on earth as it is in heaven, kung hindi nararanasan ng langit sa iyo dito. Kailangan patikimin mo sila ng langit. Kailangan paranas mo sa kanila ang love ni Lord, ang power ni Lord, ang grace ni Lord. I-share mo ang kaligtasan sa kanila. Pag sinabi mong, thy will be done, hindi pa pwedeng thy will be done tapos hindi ka susunod sa Kanya. Ibig sabihin po ng let your will be done, Lord, susunod ako sa iyo. On earth as it is in heaven, dapat dito pa lang sa lupa, maka-Diyos ka na. Huwag ka maghintay sa langit maging maka-Diyos. Give us this day our daily bread. Hindi ka pwedeng manghingi ng daily bread kung wala ka namang ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin, forgive us our debts. Ikaw ayaw mo magpatawad. Hindi pwedeng, Lord, lead us not into temptation. Ikaw ang punta ng punta. Hindi po pwedeng sabihin na, yours is the kingdom and the glory kung palaging tungkol sa iyo lamang ang kwento ng buhay mo. At tandaan niyo po ito, pag tayo'y nagdarasal, nagpapakumbaba tayo sa ating Diyos. Nagpapakumbaba tayo dahil siya ang may kontrol ng ating buhay. Ngayong araw na ito, sa pagtatapos po natin, iniimbitahan ko kayong lahat na isapuso ang dasal na ito. At kung meron man dito na hindi pa nakasuko sa Panginoon, at hindi nyo pa siya kinikilala bilang inyong Diyos at tagapagligtas, at hindi kayo handang ibigay ang inyong lahat-lahat para sa Kanya, mag-isip-isip kayo. Dahil hindi nyo mararanasan ang kabutihan ni Lord kung hindi kayo nakasuko sa Kanya. Tayo ay pumikit at yumuko. Kung meron man sa inyo ngayon na dumaraan sa pagsubok ng buhay, dumaraan sa paghihirap, dumadaan sa mga problema, dumaraan po sa mga bagay na hindi nyo alam kung paano nyo haharapin, pwede tayong lumapit kay Lord dahil kaya niya tayong bigyan ng lakas. Meron man po ditong may problema ngayon sa kanilang pamilya, kaya ni Lord baguhin yan ang takbo ng kwento ng buhay nila. Pero kung meron po sa inyo dito ngayon na hindi pa talaga nakasuko sa Kanya, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang ating Diyos amang napakabuti, kung hindi ka nakasuko sa Kanya. Kaya atin pong pagdasal yan. Kung kayo ay hindi pa sumuko, you have not surrendered your life to God, and you have not been following God, and you have been following your own decision, your own will, your own desire. Sumuko ka ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang mga bagay na ito. Sorry, Lord, for all the things that I've done that are not pleasing to you. I ask for your forgiveness. I ask for your cleansing. Wash me clean by the blood of the Lamb and forgive me of my sins, as I also grant forgiveness to those who have wronged me. Lord, it is our prayer that these people will come to know you as Lord and Savior, and they will surrender to you and follow you for the rest of their lives. Ngayon, para sa ating lahat, kung ngayong araw na itong nangangako ka that you will talk to God as your Heavenly Father, and that you will have a revitalized prayer life, I want you to make a stand. Tumayo ka ngayon. Tumayo ka at kausapin mo ang Diyos Ama. Kausapin mo si God at sabihin mo, Lord, I want to be able to pray to you. I want to be able to go all out to you in prayer. I want to be able to trust you. I want to be able to hold on to you sa lahat ng pagsubok sa aking buhay. We know that you are a good Father. You are perfect in all your ways. And so today, Lord, I look to you as my good Father and give you back all honor, glory, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awitan po natin ang Panginoon. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track.
where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po kayo? Okay naman. Okay naman ako. Praise God po. At maraming salamat po sa mensahe kanina. At handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Game na. Alright, praise God. Pastor Paul, sa aming unang katanungan, paano ko haharapin ang mga stress sa araw-araw, lalo na kapag usaping pera, trabaho at mga pangunahing pangangailangan? Paano ako magtitiwala na mayroong Diyos na nagkakaloob ng daily bread? Ayan, kailangan makilala muna natin yung ating Panginoon bilang provider. 'Di ba? Jehovah Jireh. Pag sinabi mong Jehovah Jireh, you are my provider. Ibibigay kung ano ang kailangan. Kadugtong kasi yon ng isa pang kalidad ng Panginoon, that God is a God who sees. So nakikita niya kung ano ang kailangan mo at yun ang ibibigay niya. Ngayon yung iba sa atin, nagkakaroon tayo ng struggle dahil ang nasa isip natin, ibigay mo sa akin, Lord, kahit yung pang next week o next month, next year o 10 years from now. 'Di ba? Advance tayo mag-isip. So, ang tinuturo sa atin ng dasal na give us this day our daily bread is to approach the Lord daily and rely on Him daily. Aasahan mo siya sa kakailanganin mo sa araw na iyon. Huwag mo yung iisipin na kapag nagdasal kayo nito, wala na kayong gagawin because the Bible is also fair. Sabi, go to the ant, you sluggard. Tignan mo mga langgam, nagtatrabaho sila para sa kanilang pagkain. So, meron din tayong kailangan na gawin. Hindi lamang tayo naghihingi ng daily bread. Gumagawa rin tayo para ho tayo'y magkaroon ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Lahat yan, ipoprovide ni Lord kung tayo po ay in accordance to His will at ginagawa natin yung gusto niya para sa atin. Amen. Amen sa Diyos sa araw-araw. Napakahirap, Pastor Paul, nung ating kalawang katanungan dahil nagkakalob ito ng pagpapatawad. Mayroon po ba kayong mga payo o tips upang makapagpatawad o makapag-move on? Yan. Alam mo, kung kailangan matutong magpatawad, kailangan maranasan munang mapatawad. Isipin mo kung ano yung mga bagay na pinatawad ng Panginoon sa iyong buhay. Pinalampas ni Lord sa mga kalokohang ginawa natin sa ating buhay. At pag naiisip mo na yon at ngayon ay okay kayo ni Lord, doon ka mag-iisip ngayon Paano ko ngayon pinagkakait itong pagpapatawad sa iba? Kung ako nga, napatawad ako ni Lord. So, it's always about perspective. When you fix your perspective in who Jesus is and what He has done for you, wala kang pagkakataong magkait ng pagpapatawad dahil ikaw rin ay recipient of that forgiveness. Ayun, maraming salamat, Pastor Paul. Para sa ating ikatlong katanungan, sa dami ng kawalan ng katiyakan sa mundo, sa trabaho, relationship, kalusugan at iba pa, paano ko mahahanap ang kapayapaan at katiyakan sa gitna ng mga what-ifs sa hinaharap? Alam mo, may naalala kong pelikula dyan. Huwag nating hanapin yung mga what-ifs. Tumingin tayo sa what-is. Dahil kapag tumingin tayo sa kung anong nasa atin sa ngayon, yung mga agam-agam sa ating buhay at yung mga iniisip natin na sana nangyari to o sana mangyari ito, isipin mo, ano ang pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa buhay mo ngayon? Ito ay mga bagay na kailangan mong ipagpasalamat at yung mga bagay na hindi pa nangyayari o yung mga what-ifs mo, ito ay mga bagay na isusuko mo at ipagkakatiwala dahil alam ni Lord what's best for you. At ibibigay niya yan at the right time. At kung hindi man yan ang best para sa'yo, hindi niya ibibigay dahil may something better siya para sa'yo. Palagi ang tingin sa taas at umasa tayo that He knows what's best for us. Alright, maraming salamat, Pastor Paul. Para sa ating ikahuling katanungan, natutunan natin na ang Panginoon ay ang ating Diyos Ama. Ano ang kahalagahan ng katotohanan ito lalo na sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay? Napakahalaga nito dahil ayon sa mga pag-aaral, marami ngayong mga pamilya ang fatherless. At maraming mga susunod na henerasyon ang lumaki ng hindi nagagabayan o nasusuportahan ng mga ama. No? Ito ay komunikasyon sa kanila. Paalala sa inyo na kung ang tatay nyo man ay absent or hindi present or
or talagang nawala na dahil sumakabilang buhay na, hindi tayo nawawalan ng modelo na susundan dahil ang ating Diyos ay faithful Father. He is also a good Father. And so if you have your good Father backing you up, mas may confidence ka sa iyong buhay at alam mo, hindi ka niya pababayaan. Tiwala ka kasi sa Kanya. So yun po ang tulong. Kapag kinilala natin ang Diyos bilang ating Diyos Ama, alam po ninyong hawak niya ang buhay mo at hindi ka niya bibitawan. Amen, Pastor Paul. Para sa mga fatherless, you may join a D group. Thank you for being a spiritual father. Happy Father's Day, Pastor Paul. At maraming salamat, Pastor Paul, sa mga pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, we are inviting you to a 2-day evangelistic concert na magaganap on June 20 to 21, 2025. Makakasama po natin si Jeremy Camp dito lamang po sa CCF Center. Ang ticket ay maaari nang makuha ngayon sa www.ticketmax.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless and happy Father's Day.